Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggong ito, ang kwento ko ay tungkol sa isang elepante at isang baboy. Alin kaya kayo doon sa dalawa? Elepante o yung baboy? Huwag mo titingnan yung katabi mo. Tingnan natin kung kanino tayo mas makaka-relate. Sa elepante ba o doon sa baboy? Isang araw, may elepanteng naliligo sa ilog. Ngayon tingnan nyo na yung katabi nyo. Mukha bang naligo yan? Pag hindi naligo yan, baka hindi yan elepante. Naligo ang elepante sa ilog. At matapos siyang naligo, ito'y naglakad pauwi. Sa kanyang daan pauwi, mula sa malayo, natanaw niya ang grupo ng mga baboy na nagtatampisaw sa putikan. Habang nagtatampisaw sa putikan, yung mga baboy nag-uusap-usap. Mula sa malayo, yung mga baboy nag-uusap-usap. At ang kanilang pinag-uusapan, sabi ng isang mayabang na baboy, "Tatakutin ko yung elepanteng parating."
Hinamon ng mga kasamahang baboy, sige nga, paano mo gagawin yon? Mas malaki sa atin yon. Sabi ng mayabang, no, tingnan nyo lang, panoorin nyo ako. Tatakutin ko ang elepanteng iyon. Kaya naman, umahon ang mayabang na baboy at unti-unting lumapit sa elepante. Mula sa putikan, pinanood ng mga kasamang baboy kung ano ang gagawin ng kanilang mayabang na kaibigan. Habang papalapit ang mayabang na baboy, dahan-dahan namang gumigilid sa tabi ng kalsada ang elepante. Halos mamilipit ito. Halos gumilid siya ng husto sa kalsada. Namangha ang mga kasamahang baboy sapagkat tila natakot ang elepante sa mayabang nilang kaibigang baboy. No? Sabi nila, no, tama nga, no? Ang galing nga talaga ng kaibigan natin. No? Kaya niyang takutin, kaya niyang papilipitin yung baboy. Ang hindi alam ng elepante, siya ay pinapanood ng isang unggoy. No? Habang nakabitin ito sa puno. Nang makalagpas ang elepante, sa mayabang na baboy, bumaba ang unggoy. Lumapit siya sa elepante at nagtanong, ang laki-laki mo, bakit ka natakot sa isang baboy? Nakikita kita mula sa puno, no? Nilalapitan ka pa lang, gumigilid ka na. Nilalapitan ka pa lang, namimilipit ka na. Wala namang sinasabi yung baboy. Ikaw pa yung gumilid. Ikaw pa yung namilipit. Pinagtatawanan ka tuloy ng mga magkakaibigang baboy. Sumagot yung elepante. Sabi niya, hindi ako takot sa baboy na iyon. Sa totoo lang, pwede ko siyang hampasin ng aking ilong. Pwede ba yon? Pwede. Diba? Mas malaki yung elepante. Sa totoo lang, pwede ko siyang hampasin. Pero, hindi ko ginawa yon. Dahil siya ay maputik. Siya ay madumi. Kapag ginawa ko yon, mapuputikan at madudumihan ako. Kaya ako na ang tumabi at umiwas. Hindi ako namilipit. Ayoko lang marumihan. Ang aral, sadyang may mga tao na dapat iwasan. Hindi lang lahat dapat nilalabanan. Hindi lahat pinapatulan kung ayaw mong marumihan. Mga kapatid, ito po yung parehas na aral na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Ang kilalanin ang taong dapat nating iwasan at hindi patulan. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Tinuturuan tayo ni Propeta Sirach kung paano makikilala ang isang tao. Bago ka umiwas sa isang tao, kilalanin mo muna. At paano natin makikilala ang isang tao? Sabi ni Propeta Sirach, para daw itong pagbibistay. Alam niyo po yung pagbibistay? Hello? Alam niyo? Sino yung hindi nakakaalam? Taas ang kamay. Ayan. Yung mga nakakaalam, huwag kayong makinig ay mga nakakaalam na pala. No? Ito yung pagbibistay. Alam niyo yung karpintero, yung gumagawa ng bahay, 'di ba? Nakikita niyo ba yung merong parang screen na ganyan, tapos nalagay yung buhangin, 'di ba? Tapos ganon, no? Pagbibistay. Yan, alam niyo na. Alam niyo na, 'di ba? Sabi ni Propeta Sirach, ang pagkilala sa tao ay parang pagbibistay. Nililiglig. Medyo malalim, no? Ano 'yon? Inuuga. Diba yung pagbibistay, kailangan mo ugain. Bakit? Para mahiwalay ang magaspang. Diba sa buhangin, sa
Sa pagitan niyan, may mga bato. Pag binistay mo, pag inuga mo, masasala. Lalabas ang bato. Lalabas ang magaspang. Kanyan daw ang pagkilala sa tao. Dapat inuuga. Dapat sinusubok para lumabas ang tunay na pagkatao. Lalabas kung siya ay magaspang. Di ba ganon? Yung tao, kapag nagipit, tignan mo. Diyan mo makikilala ang tao. Mabuti ba siya o masama? Marami, nung nagipit, nangupit. Di ba, macho? May ganon eh. No? May ganon. Papangalanan ko ba? No? Doon mo makikilala yung tunay na tao eh. Kapag kayo mag-asawa, naharap sa problema, nauga ng kaunti, ay diyan mo makikilala. No? Kilala mo, asawa mo, tapat yan. Oh. Pero kapag may problema, tapat pa din ba? May kilala kayong ganon? Asawa nyo ba yon? Huwag natin pangalanan dito. No, may ganyan, no? Ganyan makilala ang isang tao. Dapat inuuga para lumabas ang gaspang. Sabi ni Propeta Sirach, para din daw itong palayok. Para yung palayok, yung clay, no? Kapag nabasag. Pero ang magandang palayok habang iniinitan, no? Doon mo makikita kung matibay. Kaya nga iba yung palayok yung pangluto noong araw, di ba? Kahit na may apoy sa ilalim, di nababasag yan. No, hindi mababasag yan ng apoy kasi matibay yan. Sinubok yan ng matinding apoy. At ganyan din ang pagkilala sa tao. Dapat pinapaapuyan. Hello. Huwag mo sunugin. Sabi lang, subukin. Huwag sunugin, subukin. Ganyan. Para makita mo kung ano ang tunay na katayuan ng tao. Kung ito ba ay matibay? Ganito nakikilala ang ugali ng isang tunay na tao. Hindi ibang tao, kundi parang katulad mo. Diyan ka rin nakikilala kapag humarap sa pagsubok. Samantala, sa ating ebanghelyo, makatalinhaga naman ang pagpapakita ni Jesus kung sino ang taong dapat iniiwasan. Tatlong klase ng tao dapat iwasan. Sabi ni Jesus, una, isang bulag na umaakay ng isa pang bulag. Malinaw po ba yon? Hello? Malabo? Malinaw na sinasabi, kung ikaw ay bulag, pwede ka bang mag-akay ng isa pang bulag? Hello? Hindi. Bakit? Bakit? Kasi parehas kayong matutumba. Tama? Parehas kayong maliligaw. Parehas kayong mahuhulog. Parehas kayong magkakamali. Kasi hindi ka nakakakita. Wala itong pinagkaiba sa taong walang alam pero nagtuturo. May kilala kayong ganon? Yung wala namang alam pero nagdudunong-dunungan. May kilala kayong ganon? Hello? Ako may kilala akong ganon eh. No? Ang galing magturo. Galing-galing. Oh. Pero sa sarili niya, hindi mo naman makita. No? Walang alam. Walang alam yun. Nagdudunong-dunungan lang. O ito, baka ito, kilala nyo na to. Parang ganito lang din yan. Wala yung pinagkaiba sa isang politikong wala namang nagagawa, pero kumakandidato. O, may kilala na kayo? Yan, dyan tayo magaling no? Gagaling, no? Pangalanan natin? Hindi, kilala nyo naman. Binoto nyo pa nga. Ganyan. Ganun yun. Bulag na nag-aakay ng bulag. Yan yung mga taong dapat nating iniiwasan. Malapit ng eleksyon, baka naman pag naabutan ka lang, kahit bulag, no, iboboto. Diyan tayo diyan tayo magaling no? Unang taong dapat iwasan, bulag na nag-aakay ng bulag.
Bakit? Pare-parehas tayong mahuhulog. Pare-parehas tayong mawawala. Pare-parehas tayong mapapasama. Pangalawang katangian o pangalawang klase ng tao na dapat iwasan, yung pumupuna ng puwing ng iba, gayong sariling tahilan hindi nakikita. Alam niyo po yung puwing? Hello. Ano example ng puwing? Yung alikabok, no? Alikabok, puwing, no? Yan. No? Alam niyo po yung tahilan. Okay. Sa English, wooden beam. Sa Tagalog, tabla. Alam niyo ba yung tabla? Yung parang ganyan na sa ganyan na kahoy, no? Imagine mo yung palochina. Ilagay mo sa iyong mata, ano mangyayari? Wala kang makikita. Yung puwing, magkaroon ka ng puwing sa mata, ano mangyayari sa iyo? 'Di ba wala ka ring makikita? Parang ganyan ang dapat na iwasan. Yung pumupuna ng puwing ng iba, maliit. Pero sarili niyang tahilan, hindi nakikita. Ito yung mga taong puna ng puna, pero sarili niya, maraming kapuna-puna. May kilala ba kayong ganon? Dami, no? Yung ang galing-galing mamuna, ang galing-galing mamintas, pero marami rin namang kapintasan, no? Kung makapintas ng ilong ng iba, no? Parang yung ilong niya, hindi airport. 'Di ba? No, ganyan no? Marami yung kilalang ganyan, yung kapag nag-umpo ka na, no? 5 lang sila pero 10 ang kinatay. May kilala kayong ganon? No? Andito sila, andito 'yon. Kilala ko 'tong mga 'to, pag nag-umpo ka na 'to, nako. Sigurado perfect yung mga yan Yeah? Yan yung mga magaganda lang, no? Pag nakita mo, no? May ganon No? Iwasan mo yung taong ganon. Yung ang galing mamuna, pero yung sarili niyang puwing, hindi niya nakikita. No? Ang galing magpuna ng mali, pero yung sarili niyang mali, hindi niya makita, hindi niya matanggap. No? Yung mga taong ganyan, perfect. No? Tingnan mo sila, tanong mo, perfect ka? No? Pag may nakita kayo nag-umpukan dyan, no? Tapos ang hina-hina ng boses, no? Tapos nakatingin sa'yo, alam mo na. No? Sabi mo, ayan na yung mga perfect. Yan. No? Ganyan Ganyan. Pero digital na rin ngayon yung ganyan. No? 5 lang sa GC, 20 ang kinatay. Kaya huwag kang magli-live sa GC, no? Susunod kang makakatay. No? Layuan yung ganyang tao. Yung mahilig mamuna, pero sarili niyang tahilan, hindi nakikita. Pangatlong klase ng tao na dapat iwasan, yung may bungang masama. Kapag sinabing bunga, dapat ito ay maganda, hindi pangit. Kung makinis, dapat hindi magaspang. Di ba pag bumili tayo ng prutas, di ba? Pag yung mansanas may butas, binibili nyo ba? Hindi. Kapag ang prutas dapat makinis pero magaspang, binibili nyo ba? Hindi, di ba? Ginaganon nyo pa nga sa mga pisngi ninyo, inaamoy pa. No? Pinipili natin kasi walang taong gustong bulok na bunga. Walang tao. Pinipili natin ang magandang bunga. Kaya nga, sa pagpili, dapat kinikilatis. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng makinis, maganda. Hindi lahat ng mukhang matamis. No? Kaya kailangan mong kilatisin mabuti. Yung iba, makinis sa labas, pero maasim, mapait, mapakla. No? Uso na ngayon yun No? Kasi sa panlabas tayo tumitingin. No? Sa panlabas. Kaya madalas tayong naloloko. Kaya tayo naloloko kasi sa panlabas tayo tumitingin. Subukin mo muna. Ugain mo. Ligligin mo. Painitan mo. Para makilala mo
ang tunay na bunga. Mga kapatid, sadyang sa mundo, may mga masasama. Kabilang na tayo. Huwag tayo magturo. Tingnan natin ang ating sarili. Kilatisin ang sarili. Tayo ba yung elepante o tayo yung baboy? Maging matalas sa pagkilala ng tao at ng sarili para malaman mo kung sino ang dapat iwasan, sino ang dapat layuan, sino ang dapat hindi patulan. Dahil kung hindi, pwede kang mahawa at ang masakit, pwede kang mapasama. Amen? Amen. Sa lahat po ng nais sumama sa Lenten Pilgrimage, magpalista na po kasi siguro malapit ko nang ilabas ang deadline dahil madami na po tayo at nagkakahirapan na rin pong mag-rent ng bus. Kaya po, sa lahat ng gustong sumama, magpa-register na po. Magbigay lang ng konting down payment para po mapagawa na po yung t-shirt at maibigay po namin sa inyo agad. Muli po, sa March 29 po ito. No? Pinakamura po ito. No? Pinagmayamalaki ko. Pinakamura ito sa lahat ng mga simbahan na mayroong Lenten Pilgrimage. No? Binabaan lang natin kasi para lahat makasama. Ang importante naman ay mamerito natin ang biyaya ng mga Jubilee churches, ng Holy Door o yung tinatawag nating indulgence, no? Indulgence. Kaya medyo marami na po tayo, ilalabas ko na po yung ating deadline, baka siguro next week. Kaya po magpalista na po kayo sa ating opisina. Maraming salamat po. At inayayahan ko pong lahat, inayahan nyo rin lahat ng mga kaibigan nyo at kapamilya na magsimba sa Miyerkules. Ash Wednesday na po. Ang bilis no? Hindi lang magsimba kundi mag-ayuno sa Ash Wednesday. Ang exempted lang sa pagpa-fasting sa Ash Wednesday ay yung mga senior citizen o may sakit hanggang pataas, no? Senior citizen pataas, no? Dalawa lang ang pag-aayuno nating mga Katoliko. Ash Wednesday and Good Friday. Ibig sabihin nun, one full meal lang. No? Hindi naman walang kain. One full meal. No? Either lunch, breakfast, or dinner, bahala kayo. Basta one full meal and the rest, small meals lang naman po. Ano po? So, Ash Wednesday na po. Sa Miyerkules, magsimba po ang lahat. Muli, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat.